Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. At dito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, si Gandara, upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa umagang ito, ang tatalakayin at pag-uusapan ay ang nangyaring insidente kay Kim Chiu na talaga naman po nakapagpakabog ng kanyang dibdib. Kahit naman siguro sino, kung magka-aberya ang plane na sinasakyan mo, abay talaga namang ang puso mo sa sobrang kaba. Anyway, buti na lang ay safe po sila sa dalawa ni Pao. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And ito na nga, sino ang mga team puyaters na nag-abang? Siyempre sa Kim Pao, kahit ang tagal po ng Kim Pao, ay nag-abang po talaga sa kanila. So, solo performances muna sina Kim and Paolo. Then, ayan, saka po yung duet nilang dalawa na grabe naman talaga. Ang dami kong chika sa inyo kagabi. Ang dami kong nasabi kasi sobrang nakakakilig talaga naman. Lalo na yung mga punasan nila ng pawis. Sabi talaga, sobra. Yung mga galaw nila, ibang-iba sa magkatrabaho lang. Yung iba nagpapakilig nga naman, di ba? Before si Kim Chiu, meron din namang mga ganyan events, nag-promotion, na iba yung kasama niya, katrabaho niya, pero iba alam mo yung fan service, alam mo yung alam mo yung galawang basta makapag-perform lang tapos na ganon. Sa may something at gustong-gusto nila yung ginagawa nila, and that's Paolo Avellino and Kim Chiu. Gustong-gusto nila yung ginagawa nila and they are so comfortable to each other, and you know na meron something sa kanilang dalawa. Anyway, pag-usapan na nga natin itong tungkol sa nakapagpakabog ng dibdib ni Kimi dahil po sa pagkaaberya ng plane na kanilang sinasakyan. So, basahin nga po natin ang article na to. Kasi laman po ng balita ngayon, si Kim Chiu dahil sa kanyang isinare na experience. Isa rin nga po ang abante sa mabilisang nag-update na nagbalita nito. Kim Chiu ninervyos matapos magkaaberya eroplano habang nasa ere. Sinong hindi nga naman ninervyos yan sobra. Hindi lamang nagpanik, nag-alala rin si Kim Chiu para sa kanyang kaligtasan nang mag-abiso ang sinasakyang eroplano na kailangan nilang bumalik ng Manila dahil sa technical issues. Ito ang post ni Kim sa kanyang social media account kung saan ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman nang maantala ang kanyang flight. Ayan. So, nag-post nga kasi si Kim Chiu. Say niya, nakaka-O to the M to the G moment. Yung plane at flypal going to Butuan had to turn back to Manila just 10 to 15 minutes after takeoff due to a technical issue. Mid-air, I found myself low-key panicking, my mind racing, even looking for seat 11A. I tried to stay calm, prayed hard, and thankfully, we landed safely. What a morning, back in Manila. Ipinaliwanag ni Kim Chiu sa kanyang Mayday na dahil sa kakabasa ng mga balita kaya tinamaan siya ng nervyos. Kasi nga 'di ba mahilig po makibali-balita yan si Kim Chiu. Lagi po yung updated. So okay lang din naman 'yon, at least aware 'di ba? Pero ayun, pag ikaw naka-experience na talaga magpapanik ka. Sabi rin niyang naghanap siya ng 11A seat dahil ito ang tinuturo ng internet o balita na safest seat. Ikwento ni Kim na ilang minuto lang mula ng 5 AM matapos mag-take off ang kanilang eroplano, nag-announce na ang piloto na kailangan nilang bumalik sa ground. Before that, the crew had been going in and out of the cockpit, which already had
me low-key panicking. I tried to calm myself by sleeping it off. Aba, bakit naman, Kim, pagtulog pa naisip mong pagpapakalma? Paano ka magiging aware sa paligid niyan? Anyway, ito pa. Parang nang magising siya at nalamang nasa ground na pa rin sila, kung ano-ano ang kanyang iniisip. Nagdasal na lang daw si Kim nang muli silang bumalik sa ere para sa kanilang paglalakbay. Hindi nagawang mag-back out ni Kim sa flight dahil sa kanilang commitment para sa isang out-of-town show. Nakabalik na ng Manila si Kim at nag-live na ito sa It's Showtime ngayong araw, July 9. Iba rin talaga si Kim Chiu, diretso trabaho talaga si Kimi, no? Kasi nga, di ba, naalala ko meron ding balita na napagkamala natin sa sakyan niya at sa pagbabaril. Pero tuloy pa rin ang trabaho ni Kim Chiu. Talagang adrenaline rush. Parang kinakailangan mong gawin yun. Dapat mo pa rin gawin kahit meron ka nang nararamdaman, nararanasan na meron kang pinagdadaanan. Ganun si Kim Chiu, ano? Anyway, buti na lang po talaga safe si Kimi. Kaya guys, tuwing meron pong pa-out-of-town shows, meron pong sila Kim and Paolo, lagi po nating isama sila sa atin pong mga prayers. And eto nga po guys, yung naging post mismo ni Kim Chiu. Grabe, di ba? Nakaka-O to the M to the G moment. Our plane at PayPal going to Butuan had to turn back to Manila just 10 to 15 minutes after take-off. Due to a technical issue, mid-air, I found myself low-key panicking, my mind racing, even looking for seat 11A. I tried to stay calm, prayed hard, and thankfully we landed safely. What a morning back in Manila. And another post from Kim Chiu while waiting for the announcement of our flight. Kapitay Chan, para mas lalong kabahan. Good morning, it is. At nakatagpo ang flypal. Another post po from Kimi. Baka meron pa kasing hindi pa nababalitaan nito. So, eto nga. O to the M to the G. Maybe reading too much news lately got me nervous today so much, so that I caught myself looking for seat 11A because according to the internet, it is the safest seat, except our plane seat started at 21. Hala! Quick story, our flight was at 4:30 a.m. and we finally took off around 5-ish. But just minutes after take-off, the pilot announced we had to return to Manila due to a technical issue. Before that, the crew had been going in and out of the cockpit, which already had me low-key panicking. I tried to calm myself by sleeping it off, but when I woke up and we were still on the ground, my thoughts went wild. As we turned back mid-air, all I could do was pray. But by God's grace, we landed safely back in Manila. It was a frightening experience, but I'm grateful. Grateful we made it back. Grateful to walk up the plane and breathe little easier. Safely should never influence. Today remind me just how precious and fragile life is. So, ayan guys, talagang po mga kakimpaw, talagang sobrang nakaka-nervyos yung ganyan. Kahit ako, malaman ko lang na may technical issues yung plane, talagang magpapanik po ako. Pero buti na lang po talaga at lagi po kasama ni Kim, ang Panginoon, kaya lagi po siyang safe. And nawa po, lagi natin din siyang isama sa mga prayers po natin. Na sana ay lagi po siyang safe sa kanya pong laging pinupuntahan. Lalo na si Kim Chiu, napakababenta po talaga. So, tapos meron pa po siyang taping na nasa Cebu. Siyempre, pabalik-balik din po siya Cebu, Manila, ganyan. And kung meron pa pong iba pang commitment, di ba? So,
ano po, talagang kaligtasan para sa kanilang dalawa tuwing sila'y bumabiyahe. Anyway, thank you, thanks po again kay Lord, dahil safe po ang Kim Pao. So, yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits na lang po tayo sa susunod kong chika. Good morning!